Noong ako ay nag-aaral pa lamang sa elementarya, tanda kong nasa ika-4 na baitang ako noon. Pero ang edad ko ay 14 anyos na. Dahil sa hirap ng buhay kung kaya hindi ako makapagpatuloy, lagi akong humihinto. Idagdag pa na nagkaroon ng paaralan sa aming lugar ay mga 8 taon na ako. May naging kamag-aral ako noon at kaibigan na ang pangalan ay si Ernesto. 10 taong gulang siya noon. Mabait ang kaklase kong si Ernesto at masipag siyang mag-aral. Mahusay din ito kung kaya laging kasama sa mga mag-aaral na nabibigyan ng parangal. Ang kanilang mag-anak ay matagal nang naninirahan din sa aming lugar. Mula nang magkaisip ako ay naroon na rin sila. Ang kanyang ama ay kilala ring magtatawas. Madalas ay nilalapitan ito sa aming lugar kapag may mga suliranin tungkol sa mga hindi nakikita o mga elemento. Noong mga panahon na iyon ay laganap pa talaga ang mga ganong kaganapan sa aming lugar. Marami noon ang ginagambala ng iba't ibang mga nilalang. Mayroon ding mga biktima ng pangungulam at pangbabarang. Ano pat ang lugar namin noon ay punong-puno ng mga hindi pangkaraniwang pangyayari. Isang araw ay nagulat na lang ako nang ibalita sa akin ni Ernesto na namatay ang kanyang ama. Mga 4:00 umano ng hapon nang ito ay bawian ng buhay. Kaya nag-usap kami na pupunta ako mga 7:00 na ng gabi dahil sa marami pa akong gawain sa bahay. Pagkaalis ni Ernesto ay sinimulan ko na kaagad ang aking mga gawain upang maaga akong matapos. Nagigid na ako. At pagkatapos ay sinuga ko na rin ang aming alagang kalabaw. At pag-uwi ay nangahoy na rin ako. Nang mga pasado 6:00 na noong araw ding iyon, ay kumain na rin ako ng hapunan. Dahil sa maglalamay kami at siguradong aabutin na ako doon ng madaling araw. Nang palabas na ako ng bahay, ay nakita ko si Ernesto. Kanya pa talaga akong sinundo sa amin. At sinabing sabay na raw kaming pumunta sa kanila. Nang dumating kami sa kanila, ay marami ng mga taong naroroon. Tanda ko pa na nung mga panahon na iyon, ang usong laro sa baraha ay pusoy, 41 at Lucky 9. Mahirap ang probinsya namin pero kapag may ganong mga okasyon, ay talaga namang lumalabas ang pera ng mga tao. Nung mga panahong iyon ay mahalaga pa ang pera. Ibig kong sabihin, ang piso noong mga pagkakataon na iyon ay marami ka nang mabibili. Karamihan ng mga bilihin noon ay sentimo lamang ang halaga o presyo. Habang lumalalim ang gabi, ay parami ng parami ang mga taong nakikipaglamay. Karamihan ng mga kalalakihan doon ay sugal talaga ang ipinunta. Ang mga kabinatan at kadalagahan naman ay yung mga palaro ang sinasadya. Ang patay noon ay nakahiga lamang at natitirikan ng mga kandila. Medyo liblib kasi ang sa amin kung kaya wala nag-iimbalsamo. Maari namang humiling noon sa bayan ng imbalsamador, ngunit kadalasan ay natatakot ang mga itong pumunta. At dahil sa hindi na imbalsamo ang mga namamatay noon sa amin,
kung kaya inililibing din kagad. Pero nagpapatuloy ang lamay hanggang 27 Diyas o yung tinatawag na 3 siyam. Yan ang nakagawian sa amin noon. Iyan ang tradisyon doon sa aming probinsya noon. Sa totoo lang, sa panahon ngayon, ay masasabing nakakailang talaga ang paraan ng pakikipaglamay noon. Dahil sa naandyan lang sa tabi ang patay na nakahiga at wala pa sa ataol. Pero ang mga tao noon ay sanay na. Nang mga madaling araw na, bagaman may mga taong umuwi, ay marami pa rin ang mga naroon at nakikipaglamay. Nang mga mag-aalas 4 na ng madaling araw, ay bigla na lamang kaming nagulat nang makarinig kami ng malakas na mga sigawan nang biglang bumangon ang patay. At nang mapatingin ako sa pinanggalingan ng sigawan, ay kitang-kita ng mga mata ko na bumangon si Mang Tuding at nakaupo na ito. Biglang nagkagulo sa lamay. Sa pagkataranta ko, ay sa bintana na rin ako dumaan. Pagtalon ko, ay hindi man lamang sumagi sa lupa ang aking mga paa. Sa halip ay puro likod ng mga tao ang natapakan ko. Sa dami ng mga taong nagkakagulo, ay halos di nila malaman kung saan sila susuhod. Pagdating ko sa bahay, ay nagtaka pa ang aking ina kung bakit raw umuwi na ako. Sinabi kong biglang bumangon si Mang Tuding na buhay ito. Hindi naman makapaniwala ang aking ina sa kanyang narinig at sinabing paano raw nangyari iyon. Nang mga sumunod na araw, ay wala nang naglakas loob pang pumunta sa bahay nila Ernesto. Sari-saring kwento ang kumalat sa aming baryo. Iba-iba ang kanilang mga naging opinyon tungkol doon. Pero makaraan ang ilang pang mga araw, marami ang nakakakita kay Mang Tuding na lumalabas umano ito sa kanilang bahay, lalo na kapag magtatakip silim na, at naniningala ng mga manunggete o yung nangunguha ng tuba, at nakapagdulot iyon ng matinding takot sa kanila dahil sa parang wala ito sa kanyang katinuan. Isang araw ay naglakas loob akong kausapin ang kaibigan kong si Ernesto. Gumawa talaga ako ng paraan para magkausap kami. Nang makaharap ko ito, ay kanyang ipinagtapat sa akin na may lahi umano silang maranhig. Ang mga maranhig, ayon sa paniniwala at karanasan ng marami, sila ay yung mga taong may kakayahang mabuhay na muli pagka namatay. Sabi pa ni Ernesto, may paraan naman daw para kontrain iyon. Kapag inilibing ang kanilang mga mahal sa buhay, dapat ay nakataob. Kaya nga lang, sa kaso umano ng kanyang ama, ay ayaw pa raw ng kanilang ina na mawalay ito sa kanila. Makaraan lamang ang halos 1 linggo mula nang makausap ko si Ernesto, ay nabalitaan ko na lang na umalis na sila sa kanilang tinitirhan at lumipat na sa ibang lugar. Ang isa pang karanasan ko na hindi ko makakalimutan ay nung umidad ako ng mga 18. May dumating kasi sa baryo namin na mag-ama. Ang sabi ay kamag-anak umano ito nung may-ari ng lupa na taga sa amin, at sila ang ginawang bantay.
Bihira lumabas ang mag-ama ng kanilang bahay. Ni hindi rin ang mga ito nakikisalamuha sa mga tao. Madalas ay naroon lamang sila na nagtatrabaho malapit sa kanilang bahay. Nagtatanim sila at laging mayroong kinukumpuni. Maganda ang anak nitong babae na halos kaedaran ko lang rin. Ang tatay naman nito ay mga magsisingkwenta na siguro ang edad nung mga panahon na iyon. Minsan kasama ko ang isa kong pinsan. Galing kami noon sa panunuba. Siguro ay mga pasado 8:00 pa lamang ng gabi nung mga oras na iyon. Nang malapit na kami sa bahay ng mag-ama, ay nakarinig kami ng parang tao na kinakapos ng paghinga. Malakas iyon na animoy naghihingalo. Kaya nakaramdam kami ng pag-aalala at agad na kinilabutan. Dahil sa hindi talaga maganda sa pandinig yung tunog noon. Dahil para iyong nahihirapan at parang mamamatay na. Kaya nagmadali kami ng aking pinsan na makalayo sa lugar. Nang mahigit 1 linggo na sila sa kanilang tinitirahan, ay nag-umpisa ng kumalat ang balibalita na aswang umano ang mag-amang bagong lipat. Ngunit marami naman ang hindi naniniwala at isa na ako doon. Dahil sa noon pa man, may mga tao ng katulad ko ng paninindigan ay kailangang makita ko muna bago ako maniwala. Pero may mga nagkukwento na noon na may mga nakakasalubong umano silang aso na malaki at kulay itim. Mayroon ding nakapagsabi na hinahabol sila ng malalaking paniki at kung ano-ano pa. Minsan ay parang gusto ko na ring maniwala dahil sa narinig naming kakaiba ng pinsang ko sa bahay ng mag-ama. Pero ayokong manghusga kagad dahil nga sa hindi ko naman nakita pa at narinig ko lang. Minsan ay napadaan kaming muli doon sa bahay ng mag-ama. Medyo may epekto na sa amin ang aming nainom dahil sa medyo naparami. Pero masasabi kong malinaw pa naman ang aking pag-iisip noon at nakakalakad pa naman kami ng maayos. Nang tanaw na namin ang bahay nila, ay di ko alam kung bakit parang nanindig ang aking mga balahibo sa katawan. Partikular na ang balahibo ko sa batok. Kinutuban ako ng hindi maganda. Kaya dinukot ko na yung kutsilyo ko sa likod. Pero hindi ko iyon ipinahalata sa pinsang ko. Nang bigla na lamang may humarang sa amin na napakalaking aso. Pulang-pula ang mga mata noon at naglalaway. Naramdaman kong napakapit sa akin ng mahigpit ang pinsang ko. Kung bakit may pagkakataon na habang tinitingnan ko iyon, ang nakikita ko ay parang taong nakatuwad. Pero mabilis lang nangyayari iyon para akong namamalikmata. Nagpaparoon pa rito yung aso sa harapan namin. At parang inobserbahan kami. Mabilis kong hinila yung pinsang ko para sumunod sa akin. Bumalik kami, pero hindi sa mismong pinanggalingan namin, kundi papunta sa ilog. Mabilis yung aso. Alam kong aabutan kami noon. At bago pa nga kami makatawid sa ilog, ay hindi ako nagkamali. Bigla iyong lumundag. At alam kong mandudumog. Buti na lamang talaga. At nataon na siya namang paglingon ko. Kung kaya nakita ko ang paglundag nito, hinawi ko ang aking pinsan at sinalukong lahat
ang bigat ng aso. Pagbagsak ko sa lupa ay lumapat talaga ang aking likod. Pero kaagad iyong umalis sa pagkakatagan sa akin. Bumaon kasi ang kutsilyo ko sa katawan nito. At akma ko na sanang pipihitin. Ngunit mabilis na siyang umalis at iniwan kami. May bahid pa ng dugo yung damit ko nang bumangon ako. Umikot na lamang kami ng aking pinsan at umiba ng daan. Nang sumunod na araw ay hindi muna ako nagtrabaho. Pumunta ako malapit sa bahay ng mag-ama at nagmatsyag ako. Mula umaga hanggang tanghali ay hindi ko sila nakitang lumabas ng kanilang bahay. Sa puntong iyon ay medyo naghinala na ako. Maaaring may katotohanan nga ang mga kumakalat na balita. Makaraan ang 3 araw. Ng mga 10:00 ng umaga ay napadaan akong muli sa kanilang bahay. Nakita kong naroon ang mag-ama at tila gumagawa sila ng kulungan. Hindi makatingin yung anak nitong babae sa akin at nakayuko lang. Pero yung ama nito ay napansin kong sumulyap sa akin at pailalim na tinapunan ako ng tingin na nakapagdulot iyon sa akin ng kaunting kaba. Pero dahil sa naranasan ko nang makipagpambuno sa kanya kahit na hindi matagal, ay naibalik kong kaagad ang aking lakas ng loob. Ilang araw pa ang lumipas. Nagulat na lang ako nang isang umaga ay malaman ko ang balita na namatay na raw ang ama ng dalaga na bagong lipat. Ayon sa pinsang ko, madilim-dilim na raw nung nagdaang araw nang kasalukuyang nanananggot yung kanyang ama na tiyuhin ko. Nang bigla daw siyang magulat nang makakita siya ng isang malaking aso na kulay itim at nasa ibaba iyon ng puno ng nyog na kanyang pinagsasangkutan at nakatingala raw ito sa kanya. Binugaw iyon ng tiyuhin ko, pero sa halip na umalis ay inakyat siya nito. At habang umaakyat umano ang aso ay nakikita niyang nagpapalit na ito ng anyo at isa iyong tao. Kaya dali-dali na rin umanong bumaba ang tiyuhin ko. Nagpang-abot sila sa gitna ng puno. Nang sa tansya ng tiyuhin ko na kaya na niyang lundagin ang taas ng puno ng nyog, ay tinalon na niya ito. Pero kanyang ikinawit ang hawak na sanggut sa leeg ng aswang na nakatingala sa kanya. Dahil sa puwersa at bigat niya, ay halos mapugot ang ulo noon. Nabalat na lamang ang nagkakabit sa leeg. Ngunit nangatal ang buo niyang katawan at hindi siya nakagalaw sa kanyang kinatatayuan. Nang makita niyang mabilis din iyong lumundag at hawak-hawak ang ulo na sinusuportahan upang hindi malaglag at mabilis na nanakbo. Pero sinundan niya iyon at nasiguro nga niya na iyon ang bagong lipat. Kung kaya kinaumagahan, maaga pa ay pinuntahan na niya ito sa bahay. Nang hanapin pangaraw niya ito ay pilit siyang pinipigilan ng anak nitong babae. Pero nagpumilit siya na makapasok at nakita niya itong nakahiga pero nakasandal sa dingding na may tali ng tela ang leeg. Nanlaki pangaraw ang mata ng lalaki nang siya ay makita. Binati niya ang lalaki at ipinaalaala ang ginawa. Kinamusta niya iyon at saka
lumabas. Di pa siya nakakalayo ay narinig na niya ang malakas na pagsigaw ng anak na babae at nag-iiyak na ito. Nang sumunod na mga araw ay nakita namin may mga dumarating sa bahay ng mag-ama. Bali-balita, nakaanak nila ang mga iyon. Ni isa sa amin na mga taga-baryo ay walang nakipaglamay dahil sa natatakot kami na baka kami pa ang mapagbalingan ng mga ito. Matapos mailibing ang lalaki ay umalis na rin sila kasama ang dalagang anak nito. Ito ay naganap maraming taon na ang nakakalipas. Ang ating pangunahing tauhan sa kwento ay tatawagin na lang natin sa pangalang Juanita. Sa pagkakatanda niya ay mga 8 taong gulang pa lamang siya noon nang kanyang maranasan ang isang nakakakilabot na pangyayari. Isang gabi ay nagpasama ang kanyang nakakatandang kapatid na si Marisa doon sa kanilang palikuran. Nakahiwalay kasi sa kanilang bahay iyon at naroon sa likod. Noong mga panahon ding iyon ay wala pang kuryente sa kanilang lugar, kung kaya tanging gasera lamang ang kanilang gamit na ilaw. Nang nasa palikuran na sila ay sinabi ni Juanita na kung maaari ba ay papasok na lang rin siyang kasama ni Marisa sa loob. Ngunit hindi ito pumayag at sinabing maghintay na lamang siya sa labas. Tutal naman raw ay maliwanag ang buwan. Medyo nakakatakot kasi doon sa kanilang palikuran kapag gabi. Marami doong puno ng saging at mayroong isang malaking puno. Pero dahil nga sa hindi pumayag ang kanyang ate, kung kaya wala rin siyang nagawa kundi ang maghintay na lamang sa labas. Makaraan ang ilang minuto ay napalingon bigla si Juanita doon sa may puno nang maramdaman niyang bigla iyong gumalaw. Laking gulat niya nang makakita siya ng isang figura ng tao at para iyong nakatungaw sa kanya na ilang di pa lamang ang layo mula sa kanyang kinatatayuan. Sa mahinang boses ay sinabi niya sa kanyang ate na mayroong tao. Hindi naman sumagot si Marisa. Nang ibaling niyang muli ang kanyang pansin sa puno, ay nakita niyang naroon pa rin ang nilalang at ito ay nakatingin. Napabulala siya ng malakas at sinabing mayroong tao nang bigla iyong kumurap sa kanya. Kaya bigla itong pumasok sa loob na ikinagulat naman ng kanyang ate. Sinabi niya kay Marisa ang kanyang nakita. Isa iyong nilalang na maputi ang balat, walang anumang buhok sa katawan at wala ring saplot. Medyo mahaba at matulis ang tenga nito na ang mga mata ay hindi katulad ng sa tao. At iyon ang unang naging karanasan ni Juanita tungkol sa mga may kinalaman sa kababalagan. Noon namang umidad siya ng 16 ay napabantog sa kanilang lugar ang isang matandang babae na sa kanilang tansya noong mga panahon na iyon ay mga 60 anyos na.
Nakatira iyon sa itaas na bahagi ng bundok at wala itong kapitbahay. At dahil sa napapabalita nga na aswang ang matanda, ay napagkasunduan nilang magkaibigan na puntahan ang bahay noon. Gusto kasi nilang malaman kung totoo nga ba ang kumakalat na balita. Bukod doon, ay gusto rin niyang masubukan at sanayin ang kaalaman. May nalalaman kasi si Juanita tungkol sa buhay na salita. Tinuruan siya ng kanyang amang si Mateo. Pinagandaan nila ang pagpunta doon. Pinlano nilang mabuti ang kanilang gagawin. Sabi ng matalik niyang kaibigan na si Julita ay siya umano ang kakausap sa matanda, habang si Juanita naman ang mag-uurasyon. At nang handa na nga sila, ay kanila nang tinungo ang bahay ng matandang babae. Ani mo'y susugod sa gera ang magmatalik na kaibigan. Sinadya nilang itaon iyon ng araw. Mga alas 10 pa lamang ng umaga ay naroon na sila. Nang kanilang makaharap ang matanda, ay pinatuloy naman sila nito. Inalok pa sila nito ng maiinom. Pero kanila iyong tinanggihan at sinabing hindi naman sila nauuhaw dahil sa mayroon silang baong tubig. Nakipagkwentuhan si Julita sa matandang babae, habang si Juanita naman ay nagsimula na ng kanyang orasyon. Paminsan-minsan ay sumasali siya sa kanilang usapan para hindi makahalata yung matanda. Pero nakatuon ang kanyang atensyon sa ginagawang pag-uurasyon. Makaraan ng ilang sandali ay napansin na nilang tila hindi mapakali yung matanda. At di nagtagal ay nakita nilang nangangati na ito at hindi na mapigilan ang sariling mangamot sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Patuloy lang si Julita sa pakikipag-usap dito, pero masama na ang pagkakatitig nito sa kanila, lalong-lalo na kay Juanita. Ramdam nila na galit na ito. Kaya nang magtama ang kanilang paningin na magkaibigan, ay nagsinyasa na sila na kanila nang lisanin ang lugar. Kaya halos magkasabay pa silang nagpaalam sa matanda. Napasinghal naman itong sumagot sa kanila at sinabing mabuti pang araw na lumayas na sila. Kaya nagmamadali na nilang nilisan ang bakuran ng matandang babae. Sa daan, bagaman may nararamdaman silang takot na kaunti, ay nagkatawanan pa sila dahil sa hindi nila makalimutan ang naging reaksyon ng matanda. At napatunayan nilang magkaibigan na totoo nga ang bali-balita na iyon ay isang aswang. Taong 1986 naman, nang makapag-asawa si Juanita. 19 anyos siya noon, habang ang kanyang napangasawang si Nato ay 24 na. Nang siya ay magdalang tao, kasalukuyang 5 buwang buntis siya noon sa kanilang panganay na anak. Nang maisipan nilang mamasyal sa mga biyanan ni Juanita sa kabilang baryo. Nang umuwi sila ay alas 5 na. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim. Medyo may kalayuan pa ang kanilang lalakarin. Kasama din nila noon ang kaibigan ng kanyang asawa na si Cardo. Nang masabit na nila yung maisan,
ay may napansin silang tao na naglakad papasok doon. Nang marating na nila yung bahagi ng maisan kung saan pumasok yung tao, ay bigla na lamang silang nakakita ng malaking ibon na kulay itim sa kanilang likuran. Dahil doon ay napasigaw si Cardo ng malakas at sinabing mayroong wakwak. Kaya mabilis silang napatakbo ni Nardo. Nang malayo-layo na ang kanilang natatakbo, ay bigla nilang naalala si Juanita. Kung kaya, agad silang napalingong magkaibigan at mabilis nila itong binalikan. Nang makitang malayo pa ito sa kanila, halos bugbugin ni Juanita ang asawa. Nang makaharap niya ito, nauna pa kasing tumakbo ang dalawang lalaki kaysa sa kanya at hindi na inalala yung kanyang kalagayan. Nang minsang mapadaan sila uli doon na mag-asawa, ay isang itim na aso naman ang umarang sa kanila. Pero sa pagkakataong iyon, ay hindi na niya iniwan si Juanita. Nagsimula iyon nang maramdaman nilang may mga kumakaluskos sa gilid ng daan, doon sa may maisan, na para bang sinusundan silang talaga. At bigla na nga lamang itong lumabas at tumarang sa kanilang daraanan. Napasigaw pa si Juanita nung oras na iyon dahil sa sobrang gulat. Ngunit mabilis siyang umusal ng orasyon, habang ang kanyang asawa naman ay hinugot na ang kanyang itak at itinaga iyon sa lupa. Makaraan lang ang ilang saglit, ay dahan-dahan na ring tumalikod ang aswang na nag-anyong aso. Muli itong pumasok sa maisan at mula doon ay may lumipad na isang malaking itim na ibon. Isang gabi na nagpapahinga na sila, ay bigla na lamang kinutuban ng hindi maganda si Juanita. Nakarinig kasi siya ng huni ng aswang at mahina iyon. Sinyales na malapit lang ito. Nang kanyang sasabihin sa asawa ang masama niyang kutob, ay napansin niyang nakatulog na ito. Kaya nakiramdam na lamang si Juanita. Nanalangin siya na sana ay maligtas sila sa panganib at sa masamang banta ng aswang. Matapos niyang makapanalangin, ay naging alerto siya. Panandali ang nawala ang huni ng aswang, kung kaya napanatag si Juanita. Ngunit makaraan lang ang ilang minuto, ay muli niya itong narinig at lumipat lamang sa kabilang panig ng bahay. Kaya naupo si Juanita. Sinimulan na niyang umusal ng orasyon. Di nagtagal ay narinig niya na nagalit iyon. Kaya kanya nang ginising ang asawa. Sinabi niya na mayroong aswang na nasa labas ng kanilang bahay. Dahan-dahan itong tumayo at kinuha ang kanyang itak. Nang bumalik ito, ay bigla siyang lumuhod at lumapit sa may bintana. Sumilip ito at biglang lumingon kay Juanita. Nang hindi maintindihan ni Juanita ang sinasabi nito, ay agad itong lumapit sa kanya. Tinanong siya nito kung bakit tila nangingisa yung aswang na nakahiga sa lupa dahil sa kakakamot. Sinagot na si Nardo at sinabing may ginawa umano siya sa aswang. Nang bigla na lamang nawasak ang kanilang dingding
nang mayroong humampas doon. At nang mabilis na punta ni Leonardo, ay nakita nito ang aswang na mabilis nang tumatakbong papalayo. Sinisi naman ni Juanita ang asawa. Nakatakas umano ang aswang nang mawala ang kanyang atensyon sa pag-usal ng orasyon nang kanya itong kausapin. Dahil sa pangyayaring iyon, ay doon pa lamang nalaman ni Nardo na may kaalaman pala si Juanita ukol sa buhay na salita o tinatawag na orasyon. Simula noon, tuwing magtatakip silim, ay nagsusuot na si Juanita ng itim na damit. Kanilang sinusunog na mag-asawa ang mga tuyong dahon. Makailang ulit pang bumalik ang aswang na sa palagay nila Juanita ay maaring gusto nitong makaganti sa kanyang ginawang pag-uurasyon dito. At kapag kanilang naririnig na umaali-aligid ang aswang, ay nagsusunog na rin sila ng goma. Hanggang sa isilang na ni Juanita ang kanilang panganay na anak. Masaya naman sila mag-asawa sapagkat naging malusog ang bata at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Nais ko lang po ibahagi ang aking kwento dahil sa napukaw po yung aking interes nang mapakinggan ko ang isa niyo pong kwento kamakailan. Isa po akong DH dito sa Doha, Qatar at hindi sinasadya na makapakinig po ako sa inyong channel ng mga kwentong kababalagan. Dahil ito po ang libangan ng kasama ko dito sa bahay at kanya itong pampalipas oras. Minsan naman ay pampaantok kapag natapos na namin ang aming mga gawaing bahay. Simula po nung mapakinggan ko kayo ay naaaliw na ako kapag naririnig ko na kayong nagkukwento. Yung kasama ko naman ay ganun din. Atentibo ito at halos hindi maistorbo kapag nag-umpisa na siyang makinig. Nung nakaraan ay nagulat talaga ako nang mapakinggan ko ang kwento ng isa niyong sender. At talaga namang kinilabutan po ako. Kaya tinapos ko po talaga hanggang sa ika-4 na yugto iyon. Napaisip po talaga ako na mayroon pong koneksyon yung kwento na iyon sa aking kamusmusan noon. At maging ang mga tauhan sa kwento na nabanggit ay nakikilala ko. Bagaman hindi po lahat. Kung tama ang aking hinala at kutob, ngayon pa lamang po ay humihingi na ako ng paumanhin sa inyong sender at sa mga kapwa ko nakikinig sa inyong programa kung may pagkakahawig ang aming kwento. Tulad po kasi nila ay mayroon din kaming naranasan na magkakapatid noong pong mga panahon na iyon. Dahil sa tingin ko po ay doon talaga sa lugar namin nangyari yung kanyang ikinukwento. At mayroon po talagang agresibong aswang noon sa amin. Ito po ay nangyari nung ako ay 7 taong gulang pa lamang. Tawagin niyo nga po pala ako sa pangalang Kim, taga Bicol. Simple lang ang pamumuhay ng aming pamilya at masasabi kong payak lang din talaga ang pamumuhay ng mga tao doon sa amin. May mga kabahayan na naabot na ng kuryente at mayroon din namang hindi pa. Ang naabot na ng kuryente noong mga panahon na iyon ay dun lang mula sa bungad ng aming baryo hanggang sa plaza. 3 kaming magkakapatid at ako ang pinakabunso. Ang mga magulang po namin ay nagtatrabaho sa tabako. Ang tatay namin ay isang panadero, habang ang nanay naman namin ay serbidora sa isang karinderya.
Isang beses lamang sila kung umuwi sa loob ng isang buwan. Kaya kami lang magkakapatid ang laging magkakasama sa aming bahay. Hindi naman problema ang pagkain namin sa araw-araw. Dahil sagana kami sa mga pananim ng mga panahon na iyon. Isang gabi habang kumakain kaming magkakapatid, ay may naamoy kaming sobrang baho na akala mo ay amoy ng isang bilasang isda. Na napareklamo talaga ako sa aking kuya at ate dahil sa di kaaya-ayang amoy noon. Ngunit sa halip na sagutin ako ng aking mga kapatid ay hindi sila umimik at tumingin lamang sila sa akin. Sinenyasan nila ako na huwag gagawa ng anumang ingay. At nakita ko ang aking kuya na agad kinuha ang kanyang itak. At ang ate ko naman ay kinuha ang mahabang kahoy na may 3 mahabang bakal na pinatuli sa dulo. Yun ang gamit ng tatay namin na panghuli sa dagat kapag low tide. Mabilis nilang hinipan at pinatay yung lampara at kanilang sinilip sa siwang ng aming bahay kung sino ang nasa labas. Nakaramdam ako ng takot noong mga oras na iyon. Dahil sa baka pasukin kami nito sa loob ng bahay. Habang pinagmamasdan ko sila, ay hindi na ako nakatiis. Tinanong ko ang aking ate kung sino yung mga tao na nasa labas. Sumagot ito sa mahinang boses at sinabing hindi umano mga tao ang mga iyon. At muli akong pinaalalahanan na huwag lilika ng anumang ingay kahit ano pa ang mangyari. Nakita ko ang aking ate na nilapitan ang pinto at isiniguro ang pagkakasara noon. Ang kuya ko naman ay dinoble ang harang na sara ng mga bintana at naglagay ng walis tingting na nakabaliktad sa tabi ng pintuan. Nawalan na ako ng ganang kumain, kaya nagpunta na ako sa aming silid. Maya-maya ay nakita kong sumunod na rin ang aking mga kapatid. Di ko na namalayan pa ang mga sumunod na nangyari noong gabing iyon. Dahil sa nauna na akong makatulog sa kanilang dalawa. Nang sumunod na araw ay maaga kaming nagising at ginawa ang aming mga gawain sa araw-araw. Ang kuya namin ay abala sa bukid, habang ang ate ko naman ang siya nag-aasikaso ng aming bahay. Ang trabaho ko ay ang pagbabalat ng kamuting kahoy na aming ginagawang suman at inilalako. At ang aming napagbebentahan ay iniipon para sa nalalapit kong kaarawan upang may maihanda. Doon ako sa upuan na nasa labas ng aming bahay nagtatalo dahil sa presko. Habang abala ako sa aking ginagawa, ay may namatan akong isang matandang babae na papalapit sa aming bakuran. Tinawag ako nito at nagtanong kung akin ba raw ipinagbibili yung kamote na tinatalupang ko. Sinabi ko naman sa kanya na hindi dahil sa ginagawa naming iyong suman. Nanginayang ito, pagkatakala daw niya ay amin na iyong ipinagbibili. Tinanong niya akong muli kung sino raw ang aking kasama sa bahay. Sumagot naman ako at sinabing ang aking mga kapatid. Nang magtanong ito tungkol sa aking mga magulang, ay sinabi kong naroon sa ibang bayan at nagtatrabaho. Ako naman ang nagtanong sa kanya kung taga saan. Sinabi niya sa akin na doon daw siya nakatira malapit sa may bundok.
at itinuro ang bundok na nasa gawing kanan ng aming bahay. Tumingin pa itong sandali sa aming bahay at bigla nang umalis. Nang mapatingin ako doon ay nakita kong naroon pala si ate at nakamasid. Pagkaalis ng matanda ay nilapitan ako ni ate at nagtanong kung sino raw yung kausap ko. Kung kaya, ipinaliwanag ko sa kanya na nais nitong bilhin ang mga kamote na tinatalupang ko. Tinanong din niya ako kung taga saan ang matanda. Kung kaya, itinuro ko ang bundok at sinabing malapit doon. Nagulat ako sa naging reaksyon ni ate at kanya akong binilinan na wag na umano akong lalapit sa matanda at makikipag-usap. Kinahapunan ay magkasama kami ni ating nanguha ng dahon ng saging upang ipambalot sa gagawin naming suman. Bago kami kumain ng hapunan, ay sinikap naming matapos na mabalot lahat at isinalansan ang mga suman. Pagkatapos naming maghapunan, ay nagpababa lamang kami ng kinain at nagpasya ng matulog na rin, dala ng pagod. Pero habang nakahiga ay hindi ako dalawin ng antok. Kung kaya, nanatili lamang akong nakahiga. Nang biglang may kumalampag ng malakas sa aming bubungan. Naramdaman kong bagya pang umuga ang aming bahay. At tila may marahang naglalakad sa aming bubungan na parang mabubutas pa nga iyon. Kaya, mabilis na napadako ang aking paningin sa may bintana dahil sa hindi pa iyon nakasara. Nang babangon na sana ako para isara iyon, ay biglang may nakita akong figura na unti-unting umaangat doon sa may bintana. Dahil sa takot, ay hindi na ako nakagalaw. At nakita ko ang buwaghag na buhok na umuusbong mula doon, na hindi nagtagal ay lumabas na rin ang mapupulang mga mata noon. Kung kaya, naisip kong sumigaw ng malakas. Ngunit, walang lumabas na tinig sa akin. Halos mawalan ako ng ulirat dahil sa nakakatakot na nilalang na iyon. Ngunit bigla na lamang iyong nataranta at nakita ko ang aking ate na sinabuyan niya iyon ng abo at asin. Nasinundan naman ng kuya ko ng pagtaga ng itak. Pero, mabilis na nakailag ang aswang at agad na umalis. Naramdaman kong niyuyugyug ako ni ate at narinig ko ang kanyang boses. Doon pa lang ako, tila na himasmasan at nagbalik sa aking sarili. Mabilis namang isinara ng kuya ko ang bintana at kanila akong tinabihan sa pagtulog. Pero habang nakahiga ay patuloy ko pa rin naaalala yung itsura nung nilalang na iyon. Hanggang sa di ko na rin namalayan pa na nakatulog na ako. Kinabukasan ay maaga kaming nagganyak ni ate. At matapos makapag-almusal, ay umalis na kami ng bahay para maglako. Habang ang kuya naman ay dumiretso sa taniman. Malayo-layo din ang aming pinaglalakuan mula sa bahay. Patuloy lang kami sa aming ginagawang paglalako. At kapag napapagod ay nauupong sandali at nagpapahinga. Desidido kaming maubos ang aming paninda. Nang mga magtatanghali na, ay nangangalahati na rin ang bilang ng aming mga suman. Kaya,
Nagpasya na ang ate ko na umuwi na kami dahil sa malayo na ang aming nalalakad. Ayaw kasi naming abutan kami ng dilim sa daan. Naisip rin ni ate na mayroon pa rin namang bibili sa amin habang pauwi kami. Lalo na yung mga makakasalubong namin sa daan. Nang malapit na kami sa aming bahay, ay may nakita akong tao na aming makakasalubong. At galing iyon sa direksyon kung saan naroon ang aming bahay. Nang makalapit pa ay napag-alaman kong iyon ang matanda na nagtanong sa akin nung nakaraan tungkol sa mga kamuting kahoy na aking binabalatan. Nang magkasalubong na kami ay inalok ito ni ate ng suman. Sinabi nitong hindi siya bibili. Ngunit hindi kami nito hinarap at patuloy lang sa kanyang paglakad na nakayuko. Kaya sinundan na lang namin siya ng tingin ni ate. Hindi talaga iyon lumingon man lang sa amin. Kinalabit na ako ni ate at niyaya na akong umuwi. Dahil sa nag-aagaw na noon ang liwanag at dilim. Pagdating namin sa bahay ay naumpisa na ng aming kuya ang suma na ititinda namin sa susunod na araw. Ang natira pa naming suman ay siya naman naming naging hapunan. Kinabukasan, habang naglalako, ay napadpad kami sa plaza, doon sa kabilang baryo. May nakita kaming isang grupo na nag-iinsayo ng sayaw. Nang magtanong ako kay ate, iyon daw ay grupo nila Lamberto. Kilala sila doon sa kanilang lugar. Pagkat sila ang pambato ng kanilang baryo at ipinagmamalaki. Dahil sa wala pang nakakatalo sa mga ito. Inalok namin sila ng tinda naming suman. Maging ang iba pang mga taong naroon. At bumili naman sila. Nanatili pa kami ng ilang sandali doon. Naaliw din kasi kami sa panonood ng kanilang sayaw. At naisip din ni ate na baka mayroong pang dumating na makikiosyoso at baka bumili rin ng aming paninda. Ngunit di nagtagal ay bigla na akong niyaya ni ate na umalis na. Dahil sa kanya umanong naalala na mayroong kumakalat na balita tungkol sa manlalason doon sa lugar. At kaunti na lang rin naman ang natitira sa aming panindang suman. Bago umuwi ay nagawi kami sa talipapa. Iniwan ako doon ni ate sandali upang bumili ng sangkap at mga pangunahin namin kailangan sa bahay. Gayon din ng mga ihanda sa aking kaarawan. Paunti-unti kasi ay bumibili na si ate at iniipon. Nataon pa ng aking kaarawan ay ang mismong pesta ng aming baryo. Habang iniintay ko si ate ay bigla ako nakaramdam ng uhaw. Kung kaya, naisipan kong bumili na muna ng palamig. Sinabayan ko iyon ng pagkain ng suman. At nang bumalik na si ate ay umuwi na kami. Kinagabihan noon nung nasa bahay na kami ay bigla na lamang sumakit ang aking tiyan. At sa kalagitnaan pa iyon ng aming pagtulog. Dumaing ako sa sobrang sakit at tinawag ang aking mga kapatid. Ilang sandali lang ay nariyan na rin naman sila at kanila akong tinanong kung ano ang aking nararamdaman. Sinabi ko sa kanilang masakit ang aking tiyan. Nang mag-usisa pa sila at tanungin ako kung ano ba raw ang aking nakain, ay ipinagtapat ko na bumili ako ng palamig noong kami ay nasa pamilyan at hinihintay ko si ate. Nang kanilang marinig iyon ay kanila akong pinagalitan
At bakit raw hindi man lang ako nagsabi? Sinabi ko na lang na nauhaw kasi ako. Kinuha ni ate yung bote na may lamang langis at kanyang pinahiran ang aking tiyan noon. Nang biglang mapadako ang aming atensyon doon sa isa pang bote ng langis na naroon sa sulok, sa tabi ng haligi. At nakita kong umawas iyon. Takang-taka talaga ako nung mga oras na iyon kung bakit iyon umawas. Gayong ang konti lang naman ng laman noon. Sinabihan ako ni ate na huwag akong lilika ng ingay at kanya akong pinagtalokbong ng kumot. Naririnig ko na tila may umaali-aligid sa aming bahay. At di nagtagal, ay narinig naman namin ang tunog ng isang baboy. At nagpapabalik-balik iyon. At hindi iyon basta natapos sa pagtunog ng baboy. Di nagtagal kasi ay may narinig na rin kami na isang asong umaangil. Kaya, nagtaka kami magkakapatid dahil sa paano nagkaroon naman ng aso doon. Dahil sa wala naman kaming alagang hayop ni isa. At umaalingasaw ang napakalansang amoy, kasabay ng pananakit ng aking tiyan. Makaraan ang ilang sandali, ay naramdaman kong tinabihan na ako ni ate. Sinabihan niya akong matulog na at bukas raw ay may pupuntahan kami. Bago ako tuluyang nakatulog, ay unti-unti na ring nawala ang mga ingay ng hayop sa labas. At ang pinakahuli kong narinig ay ang malakas na pagpagaspas ng tila isang napakalaking ibon na lumipad iyon mula sa sanga ng isang puno na naroon malapit sa aming bahay. Kinabukasan, habang nagtitinda kami, ay may pinuntahan kami ng ate ko na isang bahay. At bigla na namang sumumpong ang aking tiyan. Dahil sa pag-aalala ni ate, ay agad itong tumawag sa labas ng bahay. At may dalawang lalaki na humarap sa amin at nagtanong sa ate ko kung ano daw ang sadya namin. Tinanong sila ni ate kung nandun ba si Mang Waldo. At tinawag naman ito ng binata na kanya palang lolo. Pinapasok nila kami sa kanilang bahay. Maya-maya ay lumabas na ang isang matandang lalaki. At tiningnan lang ako nito at nagsalita na buti daw at dinala agad ako ni ate sa kanya. Sumigaw ito at inutusan ang mga apo na dalhin sa kanya ang kanyang mga gamit sa panggagamot. Narinig kong Roldan at Ronald ang mga pangalan nila. Pagkaraan ng ilang saglit, ay nariyan na ang mga apo nito at dala ang kanyang mga gamit sa panggagamot. At nagsimula na ang matanda sa kanyang pagsusuri sa akin. Nagsalita siya at sinabing magwawalo na raw ako sa darating na piyesta. Kaya ikinagulat ko iyon. Dahil sa paano niyang nalaman, nagkatinginan kami ng ate ko. Sinuri pa niya ako at sinabi niya sa amin na nilason daw ako at iyon ay inilagay sa inumin. At mayroon pa raw nakaambang panganib dahil sa may umaaswang umano sa akin. Na nang aking marinig iyon ay lubha ko talagang ikinatakot. Kaya napahawak ako sa kamay ng ate ko at napatingin ako sa kanya. Matapos niya akong gamutin, ay pinaiwan niya muna si ate at kinausap. Paglabas ko ay may nakita akong isang grupo ng mga kalalakihan na nag-iensayo ng sayaw.
Noon ay di pa malinaw sa akin kung kamag-anak ba sila ng mga nakatira sa bahay na aming pinuntahan. Nang makita ko sila ay masasabi ko talagang hindi sila taga roon sa amin. Sa uri pa lang ng kanilang pananamit ay ibang-iba na. Nakakahanga talaga ang kanilang mga forma. Mapagkakamalan mo pa nga at aakalaing mga taga-ibang bansa. Dahil sa mapuputi sila at talaga namang gwapo. Naalis lang ang atensyon ko sa kanila nang makita ko si ate na lumabas na ng bahay. Lumapit siya sa akin at siya ring dating ng isa pang babae. Hindi sila nagkakalayo ng edad ng ate ko. Nang makita niya si ate ay binati niya ito at sinabing ako pala raw ang kapatid ni ate. Sumagot si ate ng oo at nagpaalam na kami. Ipinagpatuloy pa namin noon ang aming pagtitinda. Kinahapunan ng sumunod na araw. Habang abala ako sa aking gawain, ay napansin kong okupado din sila ate at kuya. Nakita kong abala sila sa pagbiyak ng mga kawayan. Kanilang pinatulis ang dulo noon. Nakita ko rin na may isinaboy ng mga tinik at asin ang kuya ko doon sa bubungan namin. Maging ang paligid ng bahay ay kanila ring nilagyan. Itinusok nila yung mga pinatulis na kawayan palibot doon sa aming bakod. Kinagabihan, nung naghahapunan na kami, ay kanilang napag-usapan ni kuya yung mga ibinilin sa kanya ng manggagamot. Kanila ding napagkasunduan na dadalo kami sa sayawan upang maging masaya naman at hindi mabagot sa bahay. At syempre, dahil sa mga binata at dalaga, ay talaga namang gustong-gusto ng mga kapatid ko ang gayong mga okasyon. Lalo pa nga at minsan lamang iyon sa loob ng isang taon. 3 araw kasi ang sayawan sa amin doon sa plaza. Tuwing sasapit ang kapistahan. At sa ika-4 na araw ay yung mismong araw na ng pista. At iyon din ang aking kaarawan. Nagpatuloy pa ang aming mga kwentuhan. Masaya sa mga maaaring mangyari sa araw ng sayawan at sa aking kaarawan. Nang biglang maputol ang aming pag-uusap. Nang makarinig kami ng parang may dumapo sa aming bubungan. Na ilang sandali lang ay nasundan iyon ng tinig ng nasaktan. Ngunit ang boses noon ay kaiba sa karaniwang tao. Ang tunog noon ay maihahalin tulad sa pusa na umaangil. Kaya, napatayo kaagad ang ate at kuya ko. At nang mapadako ang aking atensyon sa bote ng langis, ay nakita kong muli iyong umawas. Napansin kong hawak na ng kuya ko ang kanyang itak. Maging ang ate ko ay may kawayan ng hawak-hawak na pinatulis ang dulo. Naganda na si ate at kanya siyang sinenyasan ni kuya na tusukin ang aming bubong. Ngunit biglang may lumundag mula doon at narinig naming muli ang malakas na pag-angil noon. Nahalata ang matinding galit sa tinig nito. Noong mga oras na iyon, ay sobrang takot na ang nararamdaman ko. Halos mabingi ako sa pagkalabog ng aking dibdib. Humanga ako kanila ate at kuya dahil sa tapang nila. Naisip kong siguro ay ganun talaga kapag may mahal ka sa buhay na pinoprotektahan. Matapos naming marinig ang malakas na pag-angil noon, ay mabilis na tinungo ni ate ang bintana. Kanyang binuksan iyon
at naghagis ng mga bugok na itlog at mabilis na isinara. Nilapitan ni ate si kuya at kanyang iniabot ang natitirang bugok na itlog at inihagis naman iyon sa harapan ng pinto at nilagyan ng walis tingting na nakabaliktad. Nalaman ko nung huli na iyon pala ang mga pamamaraang itinuro kay ate nung manggagamot na si Lolo Waldo. Biglang tumahimik ang buong paligid. Nakiramdam kami. Nagkatinginan kaming tatlo. Maya-maya ay sumenya si ate na wala na. At dun pa lamang ako nakahinga ng maluwag. Kinabukasan ay maaga kaming nagising. Pagkatapos mag-agahan, ay may napansin kaming mga patak ng dugo. Napaisip si ate at nagtanong sa akin kung napadaan raw ba yung matandang babae. Sumagot ako at sinabing hindi. Nagpatuloy kami ni ate sa pagtitinda ng suman at dumaraan sa pamilihan upang bumili ng mga panghanda sa aking kaarawan. Isang araw nang nasa pamilihan kami, sa di sinasadyang pagkakataon, ay nakita naming naroon din ang matanda. Kinilabutan ako sa paraan ng pagkakatitig nito sa akin, na para bang kakainin niya ako ng buhay. Humawak ako sa kamay ni ate at binawi ko na lang ang tingin ko sa kanya. Ngunit, bago iyon ay may napansin ako. May benda ng tela ang isang paa nito. Na nang makalayo kami, ay binanggit ko rin iyon kay ate. Na kanya rin palang napansin. Sa daan ay binilinan ako ni ate na laging mag-iingat. Dahil para sa kanya ay mukhang hindi titigil ang matanda hanggat hindi nito nakukuha ang gusto. Sabi pa ni ate, ngayon daw ay mas may dahilan na ito na isa katuparan ang masamang balak sa akin. Dahil sa nakita daw niya sa mga mata nito na gustong makaganti. Makaraan lang ang ilan pang mga araw ay sumapit na ang unang gabi ng sayawan sa aming baryo. Nabakas ko ang saya sa mukha ng ate at kuya ko noon dahil sa sabik silang makadalo sa nasabing okasyon. Ako man ay masaya din dahil sa makakapanood ako. Natatandaan kong maaga kaming naganyak noon. Tanghali pa lang ay tinapos na namin lahat ng aming mga gawain. At bago lumubog ang araw, ay umalis na kami ng bahay. Dahil may kalayuan pa ang aming lalakarin papunta sa plaza. Dumating kami doon ng mga pasado 6:00 at nagkakarami na ang mga tao. Libre lang kami noon ni ate, habang si kuya naman ay may bayad. Naisipan naming kainin na ang dala naming baon habang naghihintay. Kaya, humanap kami ng mapupwestuhan. Nagpahingang sandali at kumain na. Doon lang kami pumwesto sa may gilid, kung saan walang bayad ang mga mesa at upuan. Makaraan ang ilang sandali, ay napansin namin ng mga kapatid ko ang isang grupo na talaga namang takaw pansin. Dahil nga sa kakaiba nilang pamamaraan ng pananamit. Sabi nga, nasa uso talaga. Mapoporma sila at talaga namang bumagay dahil sa sila ay mapuputi. Makikinis pa at mga magagandang lalaki talaga. Bagay sa kanila yung pagkakaroon ng grupo bilang mga dancer. Nakita kong doon sila naupo sa mahabang mesa
At naroon din yung kakilala ni ate na nakita namin nung nagpagamot ako. Naroon din yung magkapatid na inutusan ng manggagamot na magdala ng kanyang mga kasangkapan sa panggagamot. Nakita kong nilatag nila ang kanilang mga dalang pagkain at inumin. Tulad nila ate ay masaya sila habang nakamasid sa mga naunang nagsasayaw na. At makaraan ang ilang sandali ay dumating naman yung grupo ng kabilang barangay na pinangungunahan ni Lamberto. Habang masaya akong nanunood, ay biglang nagsabi sa akin si ate na doon lang raw ako at wag aalis dahil sa magsasayaw na raw sila ni kuya. Pagtapos nilang magsayaw ni kuya, ay hindi maitago ni ate ang kanyang paghanga sa mga kasama ng apo ng manggagamot. Pero, mabilis na naagaw ang aming atensyon nang magsimula ng sumayaw ang grupo nila Lamberto. Naghiyawan ang mga tao dahil sa nagpakitang gilas na agad ang mga ito. At talaga namang may ibubuga rin at may sinasabi, lalo pa kung doon lang sa amin. Pero nang patapos na ang tugtog ng kanilang sinasayaw, ay biglang nag-iba ang musika. At nakita naming isa-isa ng tumayo ang mga kasama ng apo ng manggagamot. Tanda kong pati ang ate ko ay napatayo na rin sa kanyang kinauupuan at nagsimulang magpakita ng suporta at paghanga. At di nagtagal ay napuno na ang buong plaza ng mga hiyawan at tilian, lalo na nung magsimula ng sumayaw ang mga ito. At sa unang pagkakataon ay may sumayaw sa lugar namin ng sabay-sabay, maliban sa grupo nila Lamberto. Siyempre, noong mga panahon na iyon, ay di ko pa alam ang tinatawag na koryo. Pero ganun nga ang nangyari. Kung kaya hindi magkamayaw noon ang mga tao, sa isang iglap ay natabunan ang grupo nila Lamberto. Dahil sa bukod na mahuhusay ang mga ito sumayaw, ay mga artistahin pa. Kaya nang matapos sila, ay nagsigawan ang mga tao na kung maaari ay sumayaw pa sila. Na agad din naman nilang pinagbigyan. Nang matapos sila, ay tumugtog naman ang sweet music. At nakita ko ang kuya ko na kumuha ng maisasayaw na babae. Habang si ate naman ay nilapitan din ng isang binata at isinayaw siya. Ako ay naiwan lang sa aming pwesto at masayang nanunood. Masaya akong makita na maligaya ang ate at kuya ko. Matapos iyon, ay nagsalita ang kawani ng barangay at inanunsyo ang paligsahan. Tagisan ng husay sa pagsasayaw. Kaya nakiusap ang mga ito na bigyan ng sapat na espasyo ang mga kalahok at naglagay ng mga tanod sa palibot. Paulit-ulit pa nga noon na binigkas ng taga-barangay ang ukol sa kung magkano ang papremyo na tila ipinagmamalaki niya. Kasi nga naman, malaki na sa amin talaga iyon. Lalo na nung mga panahong iyon. Kami nga sa pagtitinda ng suman, kapag naubos ay nalalakihan na kami sa 200 mahigit na may uuwi namin. 10,000 para sa mananalo at 3,000 naman para sa matatalo. Nang magsimula ang paligsahan, ay umalingaw-ngaw talaga noon ang sigawan at tilian. Mga palalaki at babae noon ay talaga namang hindi magkamayaw. Ang tindi ng labanan ng dalawang panig noon. Parang walang gustong magpatalo. Pero nung huli ay nangibabaw talaga yung mga kasama ng kakilala ng ate ko
lalo na yung panghuli nila na nagagawa niyang baliin at pihitin ang kanyang katawan. Noon pa lang kami nakakita ng ganon. Kahit ako sa mura kong edad ay humangang talaga. Idagdag pa na gopings talaga sila, lalo na yung huling nagpakitang gilas. Na bukod sa pag-indak ay akala mo nanonood kami ng acrobat nung mga oras na iyon. May pagkakataon pa nga na napapikit ako ng aking mga mata dahil sa nakaramdam ako ng takot sa mga ginagawa niya. Dahil sa akala mo ay mababaling talaga ang mga buto nito. Pero yung iba naman ay patuloy pa rin sa pagsigaw. Lalo na ang ate at kuya ko. Ang kuya ko nga, bagaman lalaki, ay talagang hindi napigilan ang kanyang sarili sa kakasigaw at pagpapakita ng paghanga sa mga dayo. At halos mamaos na ito ay sige pa rin sa kanyang kakasigaw. Hanggang sa matapos ang laban ay talaga namang dumadagundong sa plaza. At nung huli ay tinanghal ngang panalo ang mga dayo dahil sa husay naman talaga nila. Kung kaya sila ang pinili ng mga tao. Matapos iyon ay muling nagsayawan at mabilis na lumipas ang oras. Hindi namin namalayan na pasado alauna na pala. Nagsayaw pa sila ate at kuya ng ilang beses bago nagpasya na si kuya at nagyaya ng umuwi. Dahil makikisabay daw kami sa mga tao na mas malayo ang bahay kaysa sa amin. Nang lisanin namin ang plaza ay may mga nagsasayaw pa at mga nagiinuman. Habang pauwi ay masayang-masaya kaming magkakapatid. At katulad ng mga kasabay namin ay aming pinagkukwentuhan yung mga nangyari sa sayawan. Habang palapit kami sa aming lugar ay pakonti naman ang pakonti ang aming mga kasabay. Hanggang sa magpaalam na kami sa kanila at lumiko na sa direksyon pauwi sa amin. Narinig ko pang nagsabi sila na mag-ingat raw kami. Nagpasalamat naman kami sa kanila at dahan-dahan ang nawala ang kanilang mga boses. Nang malapit na kami sa aming bahay, ay bigla na lamang namin narinig ang huni ng isang ibon at lumipad iyon mula sa isang puno. Ngunit hindi namin nakita kung saan iyon dumapo. Mabilis na tumakbo kami papasok ng bahay. Sinindihan ni ate ang lampara habang si kuya naman ay mabilis na dinampot ang kanyang itak. Matapos na masindihan ni ate ang aming ilawan, ay sumunod ito kay kuya na hawak-hawak na ang pinatulis na kawayan. Nang bigla namang napasigaw ako ng malakas. Nang aking makita ang mga mapupulang mata doon sa may dingding. Maya-maya ay nariyan na si ate at tinatanong ako kung ano raw ang dahilan kung bakit napasigaw ako. Sa takot ay napayakap ako sa kanya. Nagpunta kami sa aming silid. Di nagtagal ay nakarinig naman kami ng malakas na tunog ng isang baboy. At nasundan iyon ng malakas na sigaw ni kuya. Napatakbo si ate palabas. Kung kaya napasunod na rin ako. Pero dinampot ko yung isang balot ng asin na nasa mesa. Pag-ikot namin sa kabilang panig ng bahay, ay nakita namin ang isang napakalaking baboy na kulay itim at isang malaking aso na itim rin ang kulay at wala yung buntot, na parehong nakalabas ang mga pangil na nakaangil. Kahit bata pa ako ay alam kong hindi yung karaniwang baboy at aso.
dahil sa kakaiba talaga ang laki ng mga iyon. Kaya noon pa man ay naniniwala na ako tungkol sa mga nilalang na sinasabing aswang na may kakayahang magpalit ng anyo at manggaya ng mga hayop. Umiiyak na ako noong mga oras na iyon dahil na rin sa sobrang takot. Nanatili lang akong nakatago noon sa likod ni ate na walang tigil sa kakatusok ng kanyang hawak na kawayan, habang si kuya naman ay iwinawasiwas ang kanyang itak. Nakita kong may lupa ang tagiliran ni kuya, maging ang kanyang siko. Mayroon din siyang galos. Dinumog na pala ito ng aso nang hindi niya iyon mapansin, dahil ang buong akala niya ay ang baboy lamang ang naroon. Napahagulgol na ako noong mga oras na iyon dahil sa luba ako nag-alala para sa aking mga kapatid. Habang iniaamba nila ate at kuya ang kanilang mga hawak sa aswang, ay narinig ko si kuya na nagsabi na kanya silang nakikilala at pupuntahan kinabukasan sa kanilang bahay. Nanatili lamang ang mga ito sa aming harapan na tila wala talagang balak na iwan kami. Kinuha ni ate ang asin na hawak ko at kanya iyong isinaboy sa mga aswang at kanila silang tinataboy. Pero naroon pa rin sila sa aming harapan. Pinaulit-ulit ni kuyang sinabi na kanya silang nakikilala at pupuntahan sa bahay ng mga ito, habang si ate naman ay ibinigay na sa akin ng asin at sinabing akin silang sabuyan. At habang ginagawa ko iyon, ay tinutusok sila ni ate ng hawak niyang kawayan. Kalaunan ay tila nanawa din ang mga ito at sumuko, dahil sa hindi nila kami magawang masugod, dahil sa nakaabang kami sa kanilang harapan. Wala namang paraan para maatake nila kami sa aming likuran dahil sa dingding na iyon ng aming bahay. Nung mga oras na iyon ay halos hindi talaga ako makapaniwala. Bagaman kumbinsido ako na hindi karaniwang mga hayop iyon dahil na rin sa kanilang mga itsura na may mapupulang mga mata, di pangkaraniwang mga ngipin at kakaibang laki, ay ang hirap isipin na nangyayari yon nung mga oras na iyon habang nakikipagmatigasan kami sa malaking baboy at aso. Nang sumunod na araw, pagising ko, ay wala na ang aking kuya. Sabi ni ate, ay maaga raw itong umalis. Nang nagtatanghalian na kami, ay bigla naman itong dumating. Doon namin nalaman na pinuntahan pala talaga nito ang mag-asawa na siya naming pinaghinala ang aswang na gumagambala sa amin. Ngunit, wala na raw ito doon sa kanilang bahay. Lumipas pa ang ilang mga araw at sumapit na ang kapistahan sa aming baryo. Masayang masaya ako dahil habang naghahanda kami nila kuya at ate, ay siya namang pagdating ng aming mga magulang. Simula noon ay naging payapa na rin sa aming lugar. Di na kami ginagambala pa ng dalawang aswang. Nalaman namin noong huli na mayroon pala itong inaswang din malapit doon sa kanila at nabisto. Kung kaya, napilitang umalis at mangibang lugar. Hindi man marami ang naging handa ko noong aking kaarawan, ay masaya naman ako dahil sa kumpleto ang aking buong pamilya.